wala naman akong away sa ano. Yun lang ang sinasabi ko. Naghinakit lang ako sa kanya kasi siya yung speaker eh. Siya dapat na kumontrol. No? Dapat kontrolado niya yung mga komunista dyan. Total busog naman yan sa kanya. Pag magbibo, wag ka magbukuhin mo in public yung tao. Vice President pa. Or after all, hindi naman kanya yan eh. Specific yan. Kagaya nga kay Inday. She's the LCAC Vice Chair. Yung LCAC is the program of government now that is being implemented successfully against the insurgents and NPA. Kaya naman magsabi mo kasi intelligence plan, binubulsa, hindi naman kami ganun kapobre. Ang sama ng ang sama ng dating. For courtesy, kaya ako napikon sa kanya. Na-question ko rin siya, dahil totoo man lahat. Huwag natin, given yan eh. Given yan, baski ako, so there should be no misunderstanding there about intelligence fund. Ang sinasabi ko lang, magkano rin ang iyo, baka you are naliligo ka na. Pero totoo yan. If it's the matter of handling an entity or office of government handling intelligence fund, given yan. So, walang ang akin yung napahiya yung anak ko. Sana sinabi na ninyo, dahil total magkaibigan naman tayo. Sinuporta. Nung presidente ako, halos ilang gabi ka doon kasama mo si Bongbong. Kaya sabi ko, I cannot support anybody because paalis na ako. It's not because I do not like Bongbong. I just want to remain neutral kasi kaibigan ko lahat ang tumatakbo. Yun na totoo dyan. Ikaw nandoon ko sa Malacanang palagi. Magkaibigan tayo, pero kung gawain ko yan sa anak mo. Sentiment yun ng tatay. Maybe in the future, who knows, in a different situation, in a varying setup, o sa asawa mo, maligaya ka niyan. O itong komunista talaga, alam mo yan. Alam mo, speaker, ganito, magpargana lang tayo. Lalaki sa lalaki. Alam mo yan, kasi yung intelligence fund na yan, gagamitin talaga ni Sara yan against the Communist Party of the Philippines. Yun yung sila France, they are card-bearing members of the Communist Party of the Philippines who opted to join the mainstream of our politics para magkaroon sila ng cover, legal front. Alam mo yan. Huwag na lang tayo magbulan, huwag na tayo mag-away. Magmurahan lang tayo eh. Alam mo yan. Kaya ikaw ang nandyan eh. Sino man pala ang sisihin ko? Hindi. Alam mo, kaibigan tayo. Alam mo, anak ko si Sara. Bakit hiyain ninyo ng gano'n? Tapos, alam mo yung connotation ng intelligence fund is sekreto, confidential. Binubulsa talaga yan. Corruption kaagad. Yan ang hindi ko gusto. Kasi dumaan ako ng pagka-presidente, bilyon naman ang dumaan sa akin. And Sara also. Ni 5 centimos, wala akong except pagkain. Libre mang pagkain. Kaya sabi ko, kumakain ako sa Malacanang, kasama ko yung mga sundalo.
Tama yung mga sundalo. Ngayon ko lang yan sinasabi. Hindi ako nagpapalakas sa mga sundalo. Sad kasi magkain ka mag-isa. Yung haba-haba kaya na ng mesa. Tapos ikaw lang mag-isa. Tapos yung waiter na namatay naman yung waiter na ano. Namatay na yung waiter na nag-ano sa akin, magtindig dyan sa tabi mo, maghintay kung ano ang kulang mo. Sabi, sir, patis. Yung ginamos. Magdala man ako ng ginamos. Yung ginamos natin, yung man ang pang either patis o ginamos. Hindi sabihin na pagkain niya ng it's a commodity that is bought by everybody, rich or poor. Wala kami, nasanay ako ng ginamos kasi yan ang pagkain ng mga pobre. Mas maraming kanin, basta may parat lang dyan, maalat. Yung sabaw ng ginamos, ganun mo lang, kutawin mo lang. Tapos kain na kunti. Noon yun. At ang issue nito, Mayor, pinahaba ng pinahaba. Pagkatapos ngayon, they're talking about impeachment na naman. Hindi humihinto. So they were given the opportunity, the enemies of the state who are legally covered because they are in the Congress, made a big issue out of this para sirain ang reputasyon ng ating VP. In the first place, sabi ng mga tao, hindi kasalanan ni Sara because it was the OP, Office of the President, who gave her this intelligence fund or this confidential yung fund. Yung binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna at kinan mo kung may mali, nagastos ba na pribado na kamay o para talaga sa gobyerno. Then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na lang impeach. For what? Intelligence fund, binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? Alam mo pag ginawa ninyo yan? Babalik ako sa politika. Sa survey, number 1 ka ngayon, Mayor. Papilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda. Challenge na. Kung si Inday ang presidente, okay lang. Simple lang naman yan. Quote unquote. Maghanap talaga ng sakit. Look, wala kayong sakit ng ulo. As of now, kasi hindi pa ako may pipilitan akong lumabas sa from retirement eh. This is it. When I begin to talk, election na pa, just around the corner, talagang magkababoyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Pero pagka magdating yan, buhay pa ako, pag hindi pa ako, wala pa akong demensya, tatakbo ang presidente o vice president, yung mga katakbo ng presidente. Kung si Inday ang presidente, okay lang. You should shut up. Oh, he did not mention any name, ha? No names. Shut up. Wala tayong malaking problema. Ako, I sympathize with Bongbong. He's trying to control. Kayong mga eager beaver, shut up. If you have plans to run, go ahead. Sabi ko, yung presidency is God-given. Just don't intimidate them. Baski anong damgo mo dyan, wala, pag hindi binigay. Example na lang ako from the outside
out from the cold. No money, no machinery. Wala. Catapulted into presidency. Ngayon, nung tumakbo ako, siyempre, yung mga taga-Davao na mga mayaman, mga kababata ko, proud sila na kung may presidente taga-Davao. Yan lang man ang habol nila, magkaroon tayo ng presidente. Good. Mga classmate ko na sila, Dominguez. Dominguez is he owns Marco Polo pati sa Tugade. Man-made billionaire. Bilyonaryo yan. Self-made, I mean, self-made. Bilyonaryo yan. Kung magtapo niya pera, sabi mo 100 million, bali wala yan sa kanya. I'll just give you an idea. Marami dito yung nasa minahan. Yung mga warik-warik doon, yung mga pulis na naging milyonaryo. Sa mga iding mayor, no? Alam, malapit ako sa pulis kasi laking pulis talaga ako. Mahal ko ang pulis ko, pati military. Alam ko, pinapusta nila buhay. I was nice to the communists, but was the reason why? I was desperately trying to find a way to seek peace for everybody. Hindi ako sabihin na magipag-usap sa kanila kahit takot ako. It's not that. It's not my nature na kiusap ako dahil takot ako. Ano ka? Sinuswerte ka? Wow, powerful. Powerful statements. MJ, ano kang follow-up? Wala na po akong tanong kay former President Duterte. Okay. Thank you, sir. Thank you, MJ, dyan sa Sultan Kudarat. At ipangumusta mo lang ako kay Governor Pax Mangundadato dyan. Opo, sir. Ang ating pong susunod na magtatanong ay sa ring SMNI anchor, si Daniela Paulite. Daniela, come in. Magandang umaga po, Pastor. Magandang umaga din po sa inyo, Mayor. Mayor, kamakailan po ay nagpahayag ng pagkabahala si Volunteers Against Crime and Corruption Chairman Arsenio Boy Evangelista dahil sa sunod-sunod na insidente ng patayan sa ating bansa. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni VACC Chairman Evangelista, tilaan niya wala nang takot ang mga kriminal ngayon dahil walang kasiguraduhan ng pagkakakulong at wala ring matapang na mensahe ang pamahalaan laban sa mga kriminal. Ano pong masasabi niyo dito, Mayor? Well, kasi ako pag I have to make a vague, even a vague reference sa akin. Ayaw kong sakyan yung issue. Sabihin na mas mabuti yung panahon ko, hindi mabuti yung inyo ngayon. I would not want that conclusion to come out in the minds of the public. Pero ganito siguro yan, Pito. There has to be a push galing sa taas na perform o hindi palitan. Palitan lang yan. Kaya mo? O hindi mo kaya, umalis ka dyan. Hanap ako ng iba. Ganun lang yan. Ikaw, director ka, kaya mo? Hindi mo kaya, umalis ka dyan. Ikaw, chief of police ka, saan? Davao? Bakit maraming patayan dyan? Hindi mo kaya? Umalis ka dyan. Ganun lang yan. Maybe, just maybe, it's not really an accident.
maybe magsalita ako ng ganon kasi abogado ako eh. That I have to, yung mayor ako, there was a time na talagang magulo ang Davao noon. Kaya yung salita ko talaga bastos na nanakot. Kaya yung sabi nga ni Davila na uncouth ang mouth ko kung anong pinagsasabi niya. Hindi naman siya sabi ko nga mind your morals, do not mind my mouth.